Panginoon, Ikaw ang himig ng awit ko. Panginoon, hangad ko ay presensya mo. Ikaw ang laman ng puso't isipan, sa'yo lamang magpakailanman. Pag-ibig ko'y sa'yo inaalay. Panginoon, Ikaw ang himig ng awit ko. Panginoon, hangad ko ay presensya mo. Ikaw ang laman ng puso't isipan, sa'yo lamang magpakailanman. Pag-ibig ko sa'yo inaalay. Dahil ikaw ang bawat bukas ko, wala na iba pang inaasam, Jesus, kundi ikaw. Sa'yo ang puso ko, lahat sa buhay ko'y alay sa'yo, Jesus. Jesus, ikaw ang buhay sa mundong ito. Sa bawat sandali ako'y iyong-iyo. Ikaw ang laman ng puso't isipan, sa'yo lamang magpakailanman. Pag-ibig ko sa'yo inaalay. Dahil ikaw ang bawat bukas ko, wala na iba pang inaasam, Jesus, kundi ikaw. Sa'yo ang puso ko, lahat sa buhay ko'y alay sa'yo, Jesus. Dahil ikaw ang bawat bukas ko, wala na iba pang inaasam, Jesus, kundi ikaw. Sa'yo ang puso ko, lahat sa buhay ko'y alay sa'yo, Jesus. Jesus, ikaw. Magandang gabi po sa bawat isa sa atin sa oras na ito. Sa pong mapagpalang araw sa inyong lahat. Salamat sa Panginoon sa panibagong pagkakataon na Kanya pong ipinagkaloob sa atin through social media. Ang programa ng Sariwang Pastulan ay patuloy po tayong magkarinigan sa larangan ng himpapawid saan man po kayo naroon, anuman ang inyong kalagayan. Hayaan po natin na ang Espiritu ng Diyos ay malayang makakilos sa ating kalagitnaan sa oras na ito. Ang bawat bukas ko, wala na iba pang inaasam, Jesus, kundi ikaw. Sa'yo ang puso ko, lahat sa buhay ko'y alay sa'yo, Jesus. Dahil ikaw
Praise God, salamat sa Diyos sa oras na ito at binigyan tayo ng pagkakataon na magkasama-samang muli through social media. Isa pong mapagpalang araw sa inyong lahat, isang mapagpalang gabi sa lahat ng ating mga kapatid na ating makakasama ngayon sa larangan po ng pag-aaral natin ng salita ng Diyos dito po sa ating FB Live every Friday. Salamat sa inyong lahat na kung saan ay nakasubaybay ngayon. Binabati natin yung ating mga kapatid na salukuyan natin na nakakasama at nag-aabang sila sa ating live broadcast through FB. Sa pong mapagpalang gabi sa ating kapatid na si Brother Arthur Anasin, yung ating mga miyembro dyan sa Panapaan, sa Bacoor, sa Sariong Pastulan, binabati natin sila na isang mapagpalang gabi. Si Mr. Axel, Plana, isang mapagpalang gabi sa inyong lahat dyan sa lugar ng Batangas, maging sa kanyang brother husband na si Brother Archie. Blessed evening po sa buhay ni Lian Sabatin, still watching. Isang mapagpalang gabi sa buhay ni Mr. Maria Dalisay, isa pong mapagpalang gabi sa inyong lahat. Ganoon din si Mr. Charmaine, Superlativo, still watching sa oras na ito at binabati natin siya. Hindi ko alam kung nasaan tong batang ito, Sa pong mapagpalang gabi sa ating mga kapatid na kung saan ay sama natin ngayon, Luzon, Visayas, Mindanao. Kagaya na po ni Mr. Maripas Martinez, dyan po siya sa lugar ng Abra de Ilog sa Occidental Mindoro. Sa pong mapagpalang gabi sa inyong lahat. Sabi ni Lian Sabatin, good evening po Pastor, andito po kami sa Perpetual Medical Center. Yun daw kanyang partner ay naka-admit, sama natin sa Puaya mamaya. Sana hindi siya mag-undergo ng surgery. Salamat po Pastor. Mr. Ani Sabatin, sa mapagpalang gabi, and I hope na kasama niya ngayon na nakikinig si Bapang Lydia. Isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Hindi ko alam kung nakauwi na si Bapang Lydia sa Tarlac. Binabati din po natin ang isang mapagpalang gabi si Sister Mary Ann Caballero. Isa pong mapagpalang gabi sa inyong lahat. Maging yung aking kababayan na si Eddie Camarino Bautista. Good evening po sa inyong lahat. Sama din po natin sa oras na ito ang aking kumparing Dong Sakilayan, still watching. Blessed evening po sa inyong lahat dyan sa lugar po ng Malagasang, yung ating mga kababaryo dyan, Salamat sa Panginoon sa panibagong pagkakataon na Kanya pong ipinagkaloob sa atin sa gabing ito. Sister Tess Di Castro, sa mapagpalang gabi. Maya-maya lamang ay makakasama natin yung ating mga kapatid sa iba't ibang panig ng daigdig, sa lugar ng Winnipeg, sa lugar po ng Toronto, Canada, maging sa Reston. Isang mapagpalang gabi o umaga sa inyong lahat. Maging sa lugar po ng California, sa Manteca, California, sama natin na nakakakinig ang aking mother-in-law, maging si Nanay Vicky Paredes. Isa pong mapagpalang gabi o mapagpalang umaga sa inyong lahat. Ang pag-ibig ko ay tataglayin. Binabati din po natin ng isang mapagpalang gabi ang ating kapatid na si Brother Panting Kamay sa lugar po ng Surigao. Yan po yung ating mga regular listener sa ating pong live broadcast through FB, even doon po sa ating page sa Sariwang Pastulan. Salamat po sa inyong lahat na akin pong nakakasama sa tuwing tayo po ay nagkakaroon ng live broadcast through FB. Blessed evening maging sa lahat ng aking mga kabatchmate, batch 86 and batch 90.
Yan po sa Malagasang, sina Sister Cherry Panin. Blessed evening sa inyong lahat. Laging laan pagkat naririyan ka pa. Pastora Vilma Sutlito Paluay, isa pong mapagpalang gabi, Pastora, sa inyong lahat dyan, ano? Salamat sa Panginoon sa isang pribilehiyo na Kanya pong ipinagkaloob sa atin sa gabing ito. Nagagamit natin ng social media upang patuloy po tayo na makapakinig at makaunawa ng salita ng Panginoon. Salamat sa ating mga kapatid na patuloy na nilalagyan ng Diyos ng uhaw at gutom sa kanilang mga puso sa katwiran ng Panginoon. Sapagkat ang sabi po ng Bible, "Blessed are those who hunger and thirst for His righteousness, for they shall be satisfied." Ang aking may bahay na Sister Jo, binabati ko ng isang mapagpalang gabi. Yun pong ating mga kapatid na kung saan ay nagtatanong. Yun pong ating live broadcast through FB ay every Friday. Same time, 8 o'clock in the evening, dito po sa atin sa Pilipinas. Sa pong mapagpalang araw, umaga, doon sa ating mga kapatid na nasa lugar po ng Manteca, California, sa lugar po ng Winnipeg, Canada, maging doon sa Reston, sina Sister Marian, sina Auntie Seni, sa pong mapagpalang umaga sa inyong lahat. Si Brother Anton, sapat na. Sama din po natin ngayon si Nanay Luming Lara. Blessed evening po sa inyo, Nanay Luming, sa lugar ng Malagasang. Amen and amen. Praise God. Salamat sa Diyos sa oras na ito at tayo dadako sa ating pong pag-aaral ng salita ng Panginoon. Kagaya po ng ating pong nakagawian, pagkatapos po natin na batiin yung ating mga kapatid na ating regular na taga-subaybay, tayo naman po idadako ngayon sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon. Mamaya lamang, and I hope na makahabol yung ating mga kapatid na kung saan ay nakakasama din po natin sa ating pong pag-aaral. So, salamat sa Panginoon. Ngayong gabi, si Alex Cason ay binabati din po natin ng isang mapagpalang gabi, yan po sa lugar ng Calapan, Oriental Mindoro. So, meron po tayo ngayon na bibigyan ng pansin at ito po ay walang iba kundi meron pong kaugnayan patungkol sa kapahayagan din about sa revelation na mula sa Panginoon. Sapagkat ito po yung isang bagay na binibigyan natin ng diin, yung the importance of revelation. And that is the revelation gospel. Galing po sa Panginoong Yesus.
Yan po yung sinabi ni Apostol Pablo in the book of Galatians chapter 1, beginning from verse 10 up to 12. Ano? Meron siyang binanggit dyan na ang ebanghelyo na daladala niya, ito'y ebanghelyo na hindi niya tinanggap sa kung sino man. Bagkus ito'y ebanghelyo na tinanggap niya mula sa Panginoon. Maganda po yung pagkakabanggit ni Apostol Pablo dyan. Ano? Gusto ko lamang makita natin ngayon at basahin ko po ng mabilis. Pero ang ating pong pag-uusapan ay kukunin po natin sa Ephesians chapter 3 verse 17 up to 19. Ang sabi lamang po dito ni Apostol Pablo sa book of Galatians chapter 1 verse 10, "Or am I now seeking the approval of men or of God? Or am I trying to please men? If I were still trying to please men, I would not be a servant of Christ." Alam nyo, ang ganda ng pagkakabanggit ni Apostol Pablo. Ang sabi niya roon, ako ba'y naghahangad ng papuri ng tao? Or ng papuri ng Diyos? Or I am trying to please men? If I were still trying to please men, I would not be a servant of Christ. Kung ang papuri lamang ng tao ang hinahangad ko, ako'y hindi lingkod ni Kristo. Sabi doon sa verse 11, "Or I would have you know, brothers, that the gospel that was preached by me is not man's gospel." Dito sinabi ni Apostol Pablo na yung ebanghelyo na dala-dala niya ay na kanyang ipinapangaral, hindi ito galing sa tao. Sabi sa verse 12, "For I did not receive it from any man, nor was I taught it, but I received it through a revelation of Jesus Christ." Yun po yung napakaganda na binitawan ni Apostol Pablo. Kung meron man pong kapahayagan o ebanghelyo na dala-dala siya, ito'y walang iba kundi ang kapahayagan na binigay sa kanya ng Panginoon. Sapagkat alam naman natin kung anong klase ng buhay meron si Apostol Pablo noong mga panahon na wala pa po siyang personal na encounter sa Panginoon. Si Apostol Pablo ay meron po siyang isang pananaw sa kanyang sarili na ang akala niya ang tao'y magiging matuwid sa pamamagitan ng kanyang sariling pagsusumikap. Sapagkat siya ay talagang masugid na tagasunod sa pagsunod ng kautusan na kanyang pinagugulan ng panahon, ng napakahabang panahon sa kanyang buhay. But nang siya ay magkaroon ng personal na encounter sa Panginoon, bigla po itong nabago. At dito niya naunawaan kung gaano kaimportante na ang isang tao ay magkaroon lang pala ng personal na kaugnayan at relasyon sa Panginoon. At hindi lang natapos doon. Until the end of his life ay talagang walang miniti si Apostol Pablo kundi makilala ng lubos ang Diyos. So ngayon pong gabi ay tayo po'y dadako sa isang aralin patungkol po sa kapahayagan ng kanyang pagmamahal o ng kanyang pag-ibig sa bawat isa sa atin. Ito po yung isang bagay na atin pong bibigyan ng pansin at kung hindi man po natin ito matapos, maging sa mga susunod na araw na tayo po'y magkakaroon ng panahon na magkasama-sama through social media, ay patuloy po natin itong isisik sapagkat naniniwala tayo that the revelation of God is progressive. Yung kapahayagan ng Panginoon ay patuloy na paangat ng paangat or pataas ng pataas. Kaya wag po tayong magkakaroon ng tinatawag na kasapatan na kung ikaw ay merong tinanggap na kapahayagan, and that is enough. No. More revelation. Yan po yung dapat na lagi nating minimithi sa ating mga puso. Okay. Buksan po natin ang aklat ng Epeso, Kabanatang 3, talatang 17. Simulan po natin sa 17 hanggang doon sa 19. Sapagkat dito po ay merong bagay na binabanggit si Apostol Pablo patungkol sa pag-ibig ng Diyos. Yan po yung gusto kong makita natin. Our topic for tonight is about the revelation of His love. Napakaganda po niyan na maunawaan natin bagamat hindi sapat ang ating kaisipan para maabot ang lawak at laki ng pag-ibig ng Diyos, but we have the desire in our heart kung ano po itong pag-ibig ng Diyos na ito na ipinadama sa atin sa kanyang mga anak. Okay, in the book of Ephesians, aklat po ng Epeso, Kabanatang 3, talatang 17 hanggang 19, ito po yung binabanggit na si Kristo ay manahan sa inyong mga puso sa pamamagitan ng pananampalataya upang kayo'y mga ugat at mga tumibay sa pag-ibig. Napakaganda nung sinasabi ni Apostol Pablo, kayo'y mga ugat at mga tumibay saan? Sa pag-ibig ng Diyos.
ay lumakas upang matalastas pati ng lahat ng mga banal kung ano ang luwang at ang haba at ang taas at lalim. Sa talatang 11 at makilala ang pag-ibig ni Kristo na di masayod ng kaalaman upang kayo'y mga puspos. Sabi doon, upang kayo'y mga puspos hanggang sa buong kapuspusan ng Diyos. Salamat sa Panginoon sa pagbasa ng kanyang mga salita ngayong gabi. Tingnan po natin sa English translation. Napakaganda na makita din po natin kung ano yung binabanggit dito sa wikang English. Ano? Sabi po dito sa Ephesians chapter 3 verse 17. Tingnan po nating maigi. So that Christ may dwell in your hearts through faith, that you, being rooted and grounded in love. Verse 18. May have strength to comprehend with all the saints what is the breadth and length and height and depth, and to know the love of Christ that surpasses knowledge, that you may be filled with all the fullness of God. Napakaganda po ng isang bagay na binitawan ni Apostol Pablo doon sa kanyang sinulat sa aklat ng Epeso. Ang sabi niya doon, nawa magkaroon po kayo ng pagkaunawa, magkaroon kayo ng tinatawag na lawak ng kaalaman. Saan? Sa pag-ibig ng Diyos, na kung saan ay napakahalaga ng pwedeng dalin o gawin ito sa buhay po ng isang mananampalataya o sa buhay ng isang tao. Yan po yung ating pag-uusapan ngayong gabi. Asahan po natin na kung hindi man po natin ito mabigyan ng katapusan ngayon ay hanggang sa mga susunod na mga araw o mga linggo na tayo po yung mag-aaral ay patuloy natin itong bibigyan ng pansin. Ako naniniwala na kung mayroon mang isa sa pinakamahalagang bagay sa buhay po ng isang mananampalataya o sa buhay ng isang tao, maunawaan niya kung gaano siya kamahal ng Diyos. Mamaya'y makikita natin ano ba yung katotohanan na nakapaloob dito sa pag-ibig ng Diyos, Pastor. Napakaganda po niya na maunawaan natin. Sapagkat naniniwala tayo na kung mayroon mang magdadala sa buhay ng isang tao para siya'y makaranas ng tinatawag na satisfaction or fulfillment is none other than the love of God. Pwede mong madama ang lahat ng klase ng pag-ibig at pagmamahal dito sa daigdig na ito, but if you cannot experience the love of God into your lives, that is nothing. Lahat ng bagay ay baliwala. Yan po yung isang katotohanan. Patuloy kang magsisik, patuloy kang maghahanap ng iba't ibang klase ng pagmamahal, pero hindi mo ito masusumpungan. Ito pong ating pinag-uusapan, sabi ko nga doon sa ating mga kapatid, medyo hindi po ganoon kalalim yung pong ating binibigyan ng pansin dito po sa ating pong FB Live every Friday. Kaya nawa, magbukas po tayo ng kaisipan upang naniniwala ako na ang banal na spirito ay may kakayanan upang magdala ng pangunawa sa atin. Ano? Gusto ko munang makita natin itong sinulat ni Apostol Pablo sa lugar ng mga taga-Epeso. Kung kayo po ay palabasan ng Biblia, mahalaga po na makita natin in every book of the Bible, especially the letter of Paul, sapagkat itong ating tinitingnan ay, sabi ko nga, kung tayo po ay magbabasa ng banal na kasulatan, makita po natin kung ito bang ating binabasa ay akma sa ating panahon or hindi. Like for example, kung babasa ka po ng banal na kasulatan at ito'y nasa panahon ng lumang tipan, mahalaga na makita mo kung ano ang akma sa kapanahunan na yon. Kagaya po nung ating natalakay doon sa ating pong group, nakita natin yung tinatawag natin na dispensation of man. Mahalagang bagay po yan eh. May nagtanong sa akin, sabi niya, Pastor, ano ba yung kahalagahan ng sinasabi mo na dispensation? Mahalaga po yun sapagkat ang Diyos, nang nilikha niya ang tao, mayroong akmang panahon na kinilagyan ng tao. At yun, ang tao na nilikha ng Diyos noong panahon na yon ay nasa ilalim ng biyaya. Nakita natin na wala pa naman talaga noon na law. Ang law ay dumating sa panahon ni Moses at yun ay para doon sa mga taong pinili niya mula doon sa lineage ni Judah, doon sa isa sa mga anak ni Israel.
doon makikita natin na nang ang tao ay nagkaroon ng pagkakataon na mapasama doon sa pagpili ng Diyos at yun yung mga Hudyo. So sila ngayon ay nasa ilalim na ng law. Mula doon sa ilalim ng grasya o ng grace, and then the next is under the law. Yun po yung panahon na sinasabi natin. At yun ay para lamang doon sa mga Hudyo. And then nang dumating si Jesus ay dumating sa lineage ng mga Hudyo, at ang sabi ng aklat ng Galatia, wala ng Hudyo at wala ng Griego, we are all one in Christ. So doon makikita natin yung pagkaka-divide ng panahon. Ang sinasabi natin na mahalaga, every time na magbabasa tayo ng salita ng Diyos, makita natin kung ito ba'y akma sa ating panahon o hindi. Kasi may mga pagkakataon na napakadaming mga mananampalataya, nagko-quote ng mga talata sa banal na kasulatan na hindi naman talaga akma doon sa panahon na meron siya ngayon. Gunon lang po kasimple para mas maging maliwanag, ano? So ngayon, naandito tayo sa panahon na naniniwala tayo, we are all under the grace of God, sapagkat yan ang dispensation sa panahon ngayon. Ngayon, tingnan po natin bilang isang mananampalataya. Ulitin ko po, ang grasya ng Panginoon ay para lang yan sa mananampalataya. Hindi po yan para sa lahat. Taliwas po yan doon sa pangangaral ng napakandami na sinasabi nila that we are all under the grace of God. Ang under the grace of God, yun lamang pong mananampalataya. Yan ang isang katotohanan. Ngayon, kung sasabihin mo naman sa akin, kasi meron akong nakausap na ganyan pastor, paano yung sinasabi niya na meron siyang tinatawag na common grace? Anong common grace? Alam nyo, hindi niya nauunawaan yung pagkakahati ng tinatawag na mercy and grace. But natalakay na natin yan, ano? Ang gusto ko lang makita natin ngayon, punta tayo dito sa ating pong tatalakayin about revelation of His love. Mahalaga po ito, no? Sapagkat sa buhay po ng isang anak ng Diyos, ang sinasabi ni Apostol Pablo in the book of Ephesians chapter 3, beginning from verse 17 up to 19, ang sabi niya doon ay magkaroon kayo ng malawak na pagkaunawa. Patungkol saan? Doon sa pag-ibig ng Panginoon. Kung titingnan natin ang pinaka-background ng sulat ni Pablo sa mga taga-Epeso, isa sa pinaka-tema na binibigyan diin dyan ni Apostol Pablo, ay walang iba, kundi yung yaman or the riches and the fullness of blessings na nakalaan sa buhay ng isang mananampalataya o sa buhay ng isang tao na mayroong relasyon sa Panginoon. Yan po yung isang katotohanan. Kaya nga, beginning doon sa sulat niya in Ephesians chapter 1 verse 3, thanks be to God through our Lord Jesus Christ. He has blessed us in all spiritual blessings. So, i-accept natin o ilagay natin sa ating kaisipan na ang isa sa pinakatema ng sulat ni Pablo sa aklat ng Epeso ay merong kinalaman patungkol doon sa yaman o about the riches and the fullness of blessings of every believer or to the believers. Now, si Pablo ay sumulat sa aklat ng Epeso na makikita natin sa verse 7, pero siyang binabanggit dyan about doon sa riches of His grace. Yung yaman ng biyaya ng Diyos sa buhay po ng isang tao, sa buhay ng isang anak ng Diyos. Ano sabi doon sa verse 7? Sabi dito sa verse 7, in Him we have redemption through His blood, the forgiveness of our trespasses according to the riches of His grace. And then, pagdating doon sa verse 7 ng chapter 2, makikita rin natin na binigyan ding diin ni Apostol Pablo dyan yung riches of His grace, yung yaman ng kanyang biyaya. And then, almost every chapter in the book of Ephesians, makikita natin, they mention about grace. Sabi nga natin doon sa ating mga natalakay, kung hindi mo lubos na mauunawaan or kung hindi ka may establish doon sa biyaya ng Panginoon, kung ikaw ay isang mananampalataya, kung ikaw ay isang anak ng Diyos, you cannot establish in righteousness. Hindi ka may establish sa katwiran ng Panginoon. Why? Kasi dito ka dapat magsisimula. Yan po yung isang katotohanan sa buhay ng anak ng Diyos. Okay, now, tingnan natin ito. Sabi ko nga, nung ako ay nag-aaral sa seminary, isang bagay na, kasi meron doon tinatawag na Bible survey, Pagka tinignan natin, itong letter of Paul in the Ephesians, the first thing na makikita natin doon sa kanyang sulat, in chapter 1, pinibigyan din doon ni Pablo about possession in Christ. Yun yung sinasabi natin.
yung possession in Christ. Possession, kung ano yung possession na meron ng mananampalataya. And then, the next is makikita natin doon sa chapter 2 and 3, yung position niya. At yan, lahat ng yan ay ginawa ng Panginoon. Ang Panginoong Hesus ang gumawa niyan. Walang iba kundi tanging siya lamang. And then our purpose in Christ bilang isang mananampalataya. Yan po yung isang katotohanan na makikita natin na nakapaloob. Now, tuloy tayo dito sa ating pag-uusapan. Dito sa ating binasa, isang bagay na nais ni Apostol Pablo, Paul wants us to take a root and grow strong in His love. Kung meron mang bagay na nais siya ay magkaroon tayo ng pag-uugat or tayo ay tumibay. Saan? Sa kanyang pag-ibig. Yan ang binanggit niya doon sa verse 17 eh. Hindi ba sabi doon sa verse 17 ng Ephesians chapter 3? Ang sabi doon sa verse 17, tingnan niyo yung pagkakabanggit. Ang sabi dito sa verse 17, very clear yung sinasabi ni Apostol Pablo, so that Christ may dwell in your hearts through faith, that you being rooted and grounded in love. Kung meron mang bagay na nais si Apostol Pablo, tayo ay mag-ugat at tumibay saan? Sa kanyang pag-ibig. Having a full knowledge of His love. Pagdating ng verse 18 and 19, nagkaroon tayo ng malawak na pagkaunawa sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya nga itong ating pag-uusapan ay may kinalaman patungkol po doon sa revelation of His love. Yung pag-ibig niya sa buhay ng bawat isa sa atin. Gaano ito kaimportante, Pastor? Alam niyo, mahalaga po ito. Tingnan po ninyong maigi. A wrong belief of God really has driven many into fear, guilt, depression, and insecurities. Kapag ang isang tao ay nagkaroon ng maling paniniwala o pagkaunawa, pagkakilala, patungkol sa sino ba talaga itong Diyos na ito, ito'y magdadala sa atin, it has driven into fear. Magdadala po ito sa atin sa takot and then guilt, depression, and insecurities. Ito'y merong mga bagay, merong kinalaman itong mga bagay nito patungkol sa pagkakilala at pagkaunawa ng tao sa Diyos. Ang totoo niyan, hindi naman lahat ng mananampalataya ay nag-e-enjoy sa buhay niya bilang mananampalataya. Bagamat makikita natin ang isang katotohanan na bakit hindi siya nag-e-enjoy, Pastor? Hindi ba yung pag-ibig ng Diyos ay nakalaan sa Kanya? Yes, totoo yun. Mamaya'y makikita natin na ang pag-ibig ng Diyos ay exclusive lang for the believers. Yan po yung isang katotohanan. Now, God's love is very different from our love as a human. Bagamat makikita natin na kung pag-aaralan natin talaga sa isang mas malalim na pagkaunawa, yung pag-ibig, meron tayong, kaya naman talaga tayo nagmamahal, dahil yan ay galing sa Kanya. Yun ang isang katotohanan. Pero hindi natin bibigyan ng pansin yon muna. Ang gusto ko lang makita natin ngayon ay itong revelation patungkol sa pag-ibig ng Diyos na ninanais ni Pablo sa buhay natin. Nais niya na tayo ay patuloy na magkaroon ng pag-uugat, magkaroon tayo ng paglalim, and then ang sabi doon, tayo ay tumibay. Saan? Sa pag-ibig niya. Magkaroon tayo ng malawak na pagkaunawa. Kaya sabi ng Ephesians chapter 3 verse 17 up to 19 kung gaano kalawak, kalalim, kataas, kahaba yung pag-ibig ng Diyos. Okay? Now, tingnan po natin ito. Sabi natin, the love of God is very different from the love that religion preach. Kasi ngayon, pagka tinignan natin, halos lahat, napakadaming mga iglesia na kung saan ay nangangaral patungkol sa pag-ibig ng Diyos. Ang sabi nga natin dito sa ating pinag-uusapan, yung pag-ibig na pinapangaral ng napakadaming mga iglesia ngayon, kung ating talagang titingnan at susuriin yung pag-ibig ng Diyos, it's very different. Bakit mo sinabi, Pastor, na different? Napakalaki ng kaibahan. Tandaan po natin. Alam niyo kung bakit ko sinabi na napakalaki ng kaibahan? Kasi kung titingnan natin, yung love na pinipresent ng religion ngayon, ang sinasabi nila that the love of God is for everyone. Alam niyo, napakatagal ko na ring mananampalataya. Kahit papaano, ako ay nagsimula nung ako ay 19 years old up to now. But yun talaga yung isang katotohanan na nabuksan sa aking isipan.
Wala po ako at bihira akong nakarinig ng pangangaral na sinasabi niya na yung pag-ibig ng Diyos ay hindi para sa lahat. Ngayon ko lamang po yan naunawaan. Halos lahat ng relihiyon ay nangangaral that the love of God is for everyone. Kaya sinasabi ko nga ngayong gabi, iba po itong kapahayagan na ito ng pag-ibig ng Diyos sa buhay ng kanyang mga anak. Sapagkat pagka tiningnan natin, the love of God is very different from the love that religion preach. Na kung papaanong ang napakadaming reliyon ay nagsasabi na ang pag-ibig ng Diyos ay para sa lahat. But ang tanong, ito ba talaga yung sinasabi ng Biblia na pag-ibig ng Diyos? Ang gusto ko pong makita natin ngayong gabi, ano man ang iyong kalagayan, sino ka man, ito po yung isang katotohanan. That the love of God is exclusive only for His Son. Ang pag-ibig ng Diyos ay exclusive lamang po ito saan? Sa kanyang anak. Kaya kung ang isang mananampalataya, mauunawaan niya ito, magkakaroon siya ng malawak at lalim ng pagkaunawa sa pag-ibig ng Diyos, nakasitiyak ako na magkakaroon talaga siya ng enjoyment sa kanyang puso. Hindi ito magdadala sa kanya para siya ay patuloy na magkaroon ng tinatawag na guilt, fear, anxieties. Yan po yung isang katotohanan. Yan po yung isang katotohanan. Hindi po natin yan kayang itanggi. Kung meron mang mga tao na nakakaranas ng ganitong mga kalagayan, kung ikaw ay mananampalataya, sinasabi mong ikaw ay mananampalataya, pero ang buhay mo, bakit punong-puno ka ng takot? Sapagkat may kaugnayan yan patungkol po doon sa pagkaunawa ng tao sa pag-ibig ng Diyos sa Kanya. Yun po yung isang katotohanan. Okay, tuloy po natin itong ating pinag-uusapan. Napakaganda na makita natin that the love of God is exclusive only for His Son. Ito'y para lang sa kanyang anak na pinag-alaya niya ng kanyang buhay. Taliwas po yan doon sa mga naririnig natin na pangangaral ngayon. Sapagkat napakadaming mga reliyon, napakadaming mga sekta na lagi nilang ipinipresent ang pag-ibig ng Diyos that the love of God is for everyone. Ang sabi ko, paano magiging for everyone? Kasi kung talagang sasabihin mo na mahal ng Diyos ang lahat, walang pupunta sa impyerno. Sabi nung isang nakausap ko, hindi pastor, bahagi din yan ng pag-ibig ng Diyos. What? Paano magiging bahagi ng pag-ibig ng Diyos? Bahagi ng pag-ibig ng Diyos na yung tao yung mahal niya pero papayagan niya na mapupunta ng impyerno. Ito po yung katotohanan. Buksan natin ang ating kaisipan that the love of God is exclusive only for His Son. Ito'y para lang sa kanyang mga anak na pinag-alaya niya ng kanyang buhay. Tingnan po ninyong maigi. Hindi naman inialay ni Jesus ang kanyang buhay para sa lahat. Pag tiningnan natin ang John chapter 10 verse 15, anong sinasabi dito? Basahin po natin itong talata na ito. Napakaganda po nito na patuloy nating maunawa. Ito po'y may kinalaman patungkol sa pag-ibig ng Panginoon. Ang sabi dito sa verse 10, John chapter 10 verse 15, sabi po dito, John chapter 15 verse 10, sabi dito, okay. Babasahin ko po, no? Tingnan niyo pong maigi. Okay, sorry. Napakaganda na ito'y ating maunawa ngayong gabi. Kayong lahat na inaabot ng tinig na ito. Sabi doon sa verse 15 ng John chapter 10, just as the Father knows me, and I know the Father, and I lay down my life for the sheep. Very clear yung talata na sinasabi, yung buhay niya, inialay niya lang para saan? Para sa mga tupa. O paano mo ngayon sasabihin that the love of God is for everyone? Ang sabi ng Bible, ang minamahal niya ay walang iba kundi yung kanyang anak na pinag-alaya niya ng kanyang buhay. Kaya very clear yung talata in John chapter 10 verse 15, He laid down His life for the sheep. And even in the book of Ephesians chapter 5 verse 25, tingnan po natin yung binabanggit ng Ephesians chapter 5 verse 25. Dito makikita natin na meron lang talaga siyang minamahal. Sino yung kanyang minamahal? Ang sabi doon,
Ang tinatalakay ni Apostol Pablo dito ay patungkol sa husband and wife. Ang sabi doon, husband, love your wives as Christ loved the church and gave himself up for her. Pinag-alayan niya ng kanyang buhay. At yun lamang ang kanyang minamahal. Hindi ba maliwanag yon na sinasabi ng Bible na meron talagang tao na minamahal ang Diyos at ito'y walang iba kundi ang kanyang anak? Ngayon ang tanong, lahat ba ng tao ay anak ng Diyos? Lahat ng tao ay nilikha ng Diyos pero hindi lahat ay anak. Yun ang maliwanag. Kung titingnan nga natin doon sa 1 John chapter 3 verse 10, meron tinutukoy doon na anak ng Diablo eh. Ang gusto ko lang makita natin ngayong gabi, kayong lahat na inaabot ng tinig na ito. Sino man, maging yung iba nating mga kapatid na hindi man natin nakikita na siya ay nag-a-appear dito na still watching, pero alam ko na siya ay nakasubaybay sapagkat meron tayo mga kapatid na ang sabi nga natin, ito po yung kaibahan. Kapag tayo po naandito sa FB Live, lahat po nakapublic po ito. Kahit sino pwede pong mag-access. So, kung ikaw man ay hindi ka nagpapakita, pero naniniwala ako, alam ko na interesado ka doon sa aking sinasabi. Sapagkat kung hindi ka interesado, hindi mo ito paglalaanan ng oras at panahon. Yun ang isang katotohanan. Ang pag-ibig ng Diyos na ating tinatalakay, maliwanag that the love of God is exclusive only for His Son. Sapagkat yung tanging anak niya lang ang pinag-alayan niya ng kanyang buhay. Kaya naniniwala ako na kung ang isang tao ay talagang merong relasyon sa Panginoon, kung ang isang tao ay talagang merong personal na kaugnayan sa Panginoon at alam niya sa kanyang sarili na siya ay tupa, i-enjoy niya talaga ito eh. Hindi pwedeng hindi. Mag-i-enjoy ka talaga. Mag-i-enjoy ka kung magkakaroon ka ng malawak na pagkaunawa. Patuloy na tataas yung level ng knowledge and understanding about the love of God. Kaya yun ang sinabi ni Pablo doon sa sulat niya sa mga taga-Epeso. Now, ulitin ko po sa inyong lahat, ang pag-ibig ng Diyos, maliwanag na ito po'y hindi para sa lahat. That is exclusive only for His Son. Ngayon, paano pastor yung sinasabi ng John 3:16? Alam nyo, itong ating pinag-uusapan ay very debatable. Paano itong John 3:16 na sinasabi ng Bible, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have eternal life. Hindi ba yan po'y naging parang national anthem ng napakadaming mananampalataya? Ang sabi ko nga, napakadaming mga tao na halos kahit sabihin mo na nakapikit siya, ano man ang kanyang ginagawa, sa ulado niya yan talata na yan eh. Sa ulado niya yan talata na yan. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya iniyalin niya kanyang buhay para sa atin. Upang sino man sumampalatay, hindi mapahamak bagkus magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yun po yung isang tanong ng isang kausap ko. Sabi niya, paano mo sasabihin, pastor, na hindi para sa lahat? Maliwanag yung John chapter 3 verse 16. For God so loved the world. Alam nyo, pag tiningnan po natin yan at inaral talaga natin yan, that's the world of sheep. Ang tinutukoy dyan ni Apostol Juan ay walang iba kundi yung world of sheep. Kasi bakit? Kung sasabihin mo na yan ay talagang para sa lahat, tingnan natin yung sinasabi ng John chapter 17 verse 9. Ano yung binabanggit ng Juan kabanatang 17, talatang 9? Tingnan nyo pong maigi ito, no? Paano natin ito maikokonik dyan sa sinasabi natin na John chapter 3 verse 16? Ito pong John chapter 17, ito po'y panalangin ng Panginoong Hesus, the prayer of Jesus. Tingnan po natin yung binabanggit sa verse 9. Ang sabi doon, idinadalangin ko sila, hindi ang sanlibutan ang idinadalangin ko. See? Napakaliwanag nung pagkakabanggit, sabi niya, idinadalangin ko sila, hindi ang sanlibutan ang idinadalangin ko. Kundi yaong mga sa akin ay ibinigay mo, sapagkat sila'y iyo. So napakaliwanag ng sinasabi sa John chapter 17 verse 9. Ang sabi doon, I pray for them. I pray not for the world. So ito'y magiging taliwas kung talagang paninindigan mo that the love of God is for everyone.
Ang pag-ibig ng Diyos ay para lang sa kanyang anak. That is exclusive only for His Son. Kaya nga napakasarap na kung ikaw ay anak ng Diyos, patuloy na magkaroon ka ng lawak ng pagkaunawa, patuloy mong maabot, lumawak yung iyong understanding patungkol sa pag-ibig ng Diyos, sapagkat naniniwala tayo na ito'y patuloy na magdadala sa atin to enjoy our journey. Alam natin yung sinasabi ng Bible in 1 John chapter 4. Ang takot ay kaugnay ng parusa, but perfect love casts out fear. Sino yung nagmahal sa atin ng perfect? Walang iba kundi ang Diyos. And that's the reason kung ba't sinasabi ni Apostol Pablo ay magkaroon ka ng lawak ng pagkaunawa saan sa pag-ibig ng Panginoon. Ulitin ko po, in John chapter 17 verse 9, ito yung maliwanag, sabi niya, I pray for them. I pray not for the world, but for them. Idinadalangin ko sila. Sinong sila, Pastor? Sila na ibinigay mo sa akin. Sabi doon, which thou hast given me. For they are thine. Sapagkat sila'y sa iyo. Hindi ba napakaganda na maunawaan ng isang mananampalataya kung ano yung ganda na nakapaloob sa pag-ibig ng Diyos na ipinadama sa Kanya? Alam nyo, minsan, may nagtanong sa akin. Sabi niya, Pastor, ito'y merong kinalaman patungkol sa tinatawag na addiction. Sabi niya, Pastor, bakit padami ng padami ang mga tao na dumadating doon sa point na nagkakaroon siya ng addiction? Alam nyo, kahit nga, Pastor, meron akong narinig at merong nagsabi sa akin na siya'y merong addiction. Saan siya may addiction? Hindi lang sa drugs. Even pagdating doon sa mga laro sa social media, even doon sa tinatawag natin na ML, napakatindi ng kanyang addiction. Ang sabi ko nga, kung meron ng ugat, all kinds of addiction, there is only one root. And that is the lack of love. Kasi kung hindi talaga magkaroon ng malawak na pagkaunawa sa pag-ibig ng Diyos, talagang napakadaming bagay na pwedeng maging addicted sa tao. Maging addiction ng tao. Now, dito tingnan natin. Ang sabi natin, uulitin ko po, hindi po lahat ng tao o hindi po para sa lahat ang pag-ibig ng Diyos. Tandaan po natin. Maliwanag yung sinasabi ng Bible. Ito'y para lang or exclusive para lang sa kanyang anak. Yan po yung sinasabi ng Bible. Now, tuloy po natin ito. Kung sasabihin ng marami patungkol doon sa John 3:16, maliwanag yan na yan ay para lang doon sa mga anak ng Diyos or the world of sheep. But, tandaan po natin, not every believer, they enjoy the love of God. Hindi lahat ng mananampalataya ay nag-e-enjoy sa pag-ibig ng Diyos. Alam nila na ang Diyos ay nagmamahal, alam nila that God is love, alam nila na talagang meron tayong Diyos na sa pamamagitan ng kanyang pag-ibig at pagmamahal, gumawa siya ng paraan upang patuloy nating madama yung pagpili niya sa atin. But ang nakakalungkot, hindi lahat ng mananampalataya ay nag-e-enjoy sa pag-ibig ng Diyos. Ang tanong why? Isang simpleng bagay lang. Because of ignorance or lack of knowledge through the real meaning of Islam. Kasi alam niyo po, pagka nagkaroon po tayo ng maling pagkaunawa doon sa pag-ibig ng Diyos na ipinadama ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin, magkakaroon po ito ng napakalaking problema. Sabi ko nga sa inyo, hindi nangangahulugan na ipinipresent ng religion yung pag-ibig ng Diyos. Ito'y tama or akma doon sa pag-ibig na sinasabi ng banal na kasulatan. Malaki po yung pagkakaiba. Tandaan po natin. Kasi ang religion, they present the love of God na ito'y para sa lahat. Pero sinasabi ng banal na kasulatan na ang pag-ibig ng Diyos ay exclusive lang para sa kanyang anak. Doon pa lang ay makikita natin ang laki ng pagkakaiba. Now, the deeper you understand about His love for you, the deeper your understanding of the success He brought out into your life. Yun po yung napakagandang makita natin kung gaano kalalim yung pagkaunawa mo sa pag-ibig ng Diyos. Gayon din naman kalalim ang yung pagkaunawa sa tagumpay na dala niya sa buhay mo.
Sapagkat sinasabi ng Romans chapter 8 verse 35 up to 37, anong binabanggit doon? Meron tayong mababasa doon sa sinasabi ni Apostol Pablo patungkol sa mga taga-Roma. Okay, buksan po natin. Basahin ko po sa Romans chapter 8 verse 35. Sabi po dito sa Aklat ng Roma, Kabanatang 35, sino ang mga hihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kapigatian, o ang kapisan, o ang pag-uusig, o ang gutom, o ang kahubaran, o ang panganib, o ang tabak? Gaya ng nasusulat, dahil sa iyo kami pinapatay buong araw, kami ay nabibilang na parang mga tupa sa patayan. Sabi sa verse 37, hindi. Tingnan niyo po yung pagkakasagot ni Pablo. Sabi niya, hindi. Kundi sa lahat ng mga bagay na ito, higit pa sa mga mapagtagumpay sa pamamagitan niyong sa atin ay umiibig. Yung pag-ibig ng Diyos. Tandaan po natin, merong binanggit si Apostol Pablo doon na kung saan dahil sa kanya na sa atin ay umiibig. Sabi doon sa verse 37, okay, tingnan niyo po yung sabi doon. No, in all these things, we are more than conquerors through Him who loved us. We are more than conquerors through Him who loved us. Kaya kung gaano kalalim yung pagkaunawa mo doon sa pag-ibig ng Diyos na ipinadama sa buhay mo, ganoon din kalalim yung pagkaunawa doon sa tagumpay na dinadala niya sa iyo. We know that everyone is in Christ. We are all victorious. Maliwanag naman yung sinasabi ng Bible 1 Corinthians chapter 15 verse 57. Thanks be to God who gives us the victory. Kaya nagtataka ako doon sa maraming mga pangangaral na kung saan if you want to become a victorious, kinakailangan gawin mo to, gawin mo yan. Sabi ko, ano pa yung bagay na gagawin mo? Yung tagumpay, dinala na ni Kristo sa buhay mo. Kasi nga, ang nakakalungkot ganito, yung pag-ibig ng Diyos, hindi masyadong napagpukusan talaga ng napakadami. Ang totoo niyan ang religion ay nakapokus doon sa pag-ibig niya sa Diyos. Hindi doon sa pag-ibig ng Diyos sa Kanya. Yan po yung isang katotohanan. Now, dito sa ating tinitingnan, makikita natin dito, isa doon sa kapahayagan ng pag-ibig ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. That is exclusive for us. We need to enjoy His love sa buhay ng bawat isa sa atin. Okay. Gusto ko na muling tingnan natin yung isang tagpo sa isang mas mababaw na pananaw, yung parable of the lost. Alam natin na kapag lagi nating tinitingnan yung Luke chapter 15, ang pinaka-highlights dyan ay walang iba kundi yung tinatawag natin na parable of the lost son. Yung walang iba kundi yung prodigal son, Very clear naman yung kwento na yon. Alam nyo, dito sa ating tagpo na ito, kung babasahin natin yung Luke chapter 15, muli kong babalikan, kung kayo po'y merong banal na kasulatan sa inyong cellphone, o sa inyong gadget, o sa kwarto mo, gusto kong basahin mo uli yan. Makikita natin dyan, from verse 11 up to 32, they are both children, pareho silang anak Pero ang tanong, yung bang dalawang anak ay nag-enjoy? Sino ba yung nag-enjoy doon sa dalawa? Makikita natin, yun lang youngest ang nag-enjoy. Yung panganay, hindi siya nag-enjoy, pero pareho silang anak. Ang sinasabi natin, gaya nga ng sinabi natin kanina, hindi lahat ng anak ng Diyos, or not every believer, they enjoy the love of God. Hindi lahat. Kasi naniniwala naman tayo na maaring meron tayo mga kapatid na, yes, naniniwala tayo, anak sila ng Diyos. But ang tanong, nag-e-enjoy ba sila? Dito makikita natin doon sa tagpo, doon sa buhay ng dalawang magkapatid in Luke chapter 15, that's the parable of the lost. Makikita natin kung paano they were both children but only the youngest enjoys it. Hindi sila pareho nag-enjoy pero pareho silang anak. Dito sa tagpo na ito, sa parable na ito, gusto kong makita natin kung paano yung pag-ibig ng Diyos ay nakapaloob. Kasi ipinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig dito sa talatang ito, sa talinghagang ito, in Luke chapter 15. Okay, tingnan po ninyo. Unang bagay na makikita natin, sabi nga natin, ipinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa talinghagang ito. He accepts you no matter who you are because you are His child. Tinanggap ka niya
kahit na sino ka, alam naman natin kung ano nangyari doon sa buhay ng bunso na anak. Nakikita natin kung papaano na kinuha niya yung kanyang mana and then nagliwaliw siya, inubos niya sa lahat, and then dumating yung point of realization sa kanya, na-realize niya na sabi niya doon sa bahay ng aking ama, and then mas mabuti pa yung katulong kumakain, nabubusog ako dito. So, meaning to say, nakaranas siya ng miserableng sitwasyon. And then, pagkatapos ng enjoyment na yon, and then nakaranas siya ng miserableng sitwasyon, dumating yung point of realization, at ang sabi niya, babalik ako. At doon ay makikita natin kung papaano nang siya'y bumalik. Hindi ba tinanggap pa rin siya ng kanyang tatay? Kasi dito'y gusto kong makita natin, ipinapakita ng talinghagang ito kung ano yung pag-ibig ng Diyos. Sabi nga, God shaped His love in this parable. Tinanggap niya pa rin yung kanyang anak. Kahit sa kabila ng kung anumang mga bagay na nangyari. Naalala ko tuloy yung sinasabi ni Apostol Pablo in the book of Ephesians chapter 1 verse 6. Kung papaano na tayo'y tinanggap. Tingnan niyo po. Basahin ko doon sa King James Version. In Ephesians chapter 1 verse 6, merong binabanggit na talata dito si Apostol Pablo. Napakaganda. Sabi doon, to the praise of the glory of His grace, wherein He hath made us. Tingnan nyo ha. Sabi doon, wherein He hath made us accepted in the beloved. Anong sabi doon? He hath made us accepted in the beloved. Tayo'y kanyang tinanggap. Minarapat niya tayong tinanggap dahil sa kanyang minamahal na anak. Hindi niya tayo tinanggap dahil sa ikaw ay mabait. Yan ang gusto kong makita natin. Sabi doon, sa ikapupuri ng kaluwalhatian ng kanyang biyaya na sa atin ay pinagkaloob na masagana sa minamahal. Tayo'y kanyang tinanggap because of His beloved. And who is the beloved? Beloved is Jesus. Ang gusto kong makita natin dito, doon sa Luke chapter 15, beginning from verse 11 up to 32, ipinakita niya yung kanyang pag-ibig at pagmamahal sa buhay ng kanyang anak. Tinanggap niya yon, no matter who you are. Tinanggap niya yon kahit sa kabila ng lahat ng mga bagay. Why? Because He has accepted us because of His beloved. Dahil sa kanyang minamahal, wala pong ibang malalim na dahilan kung bakit tayo tinanggap ng Diyos maliban lamang doon sa kanyang anak. At yun ay walang iba kundi ang kanyang anak na si Jesus. He hath made us accepted in the beloved. Yun lamang po. Alam natin who is the beloved. The beloved is Jesus. In Matthew chapter 3, verse 14 up to 17, binanggit doon, the voice came from heaven, He's my beloved Son. So the beloved is Jesus. He hath made us accepted in the beloved. Kaya dito'y makikita natin, ipinapakita yung kanyang pag-ibig dito sa talata ng Lucas kabanatang 15, chapter 15 verse 11 up to 32. He accepts you no matter who you are because you are His child. And then, the second thing na makikita natin, God showed His love by His waiting. Ipinakita ng Diyos yung kanyang pag-ibig sa pamamagitan ng pag-iintay. Kung babasahin natin, umalis yung anak, and then, sa verse 20, iniintay pa rin ng tatay. Iniintay pa rin ng tatay. Kasi alam nyo, ang Diyos, makikita natin, ang Diyos iniintay niya ang kanyang anak. Yung anak niya lang ang iniintay niya. Tandaan natin. Because I believe, ako personally naniniwala ako, kung ang isang tao ay talagang merong pagkatawag at pagkapili ang Diyos sa kanya, ang Diyos ay nag-iintay na isang panahon sa buhay niya, magkakaroon siya ng tinatawag na understanding or realization. Kasi dadating tayo doon sa point na meron kang suffering na pinagdadaanan. And then, doon sa suffering na pinagdadaanan, no, you became desperate. Desperado ka na solusyonan yung suffering na meron ka. And then, gagawin mo yung lahat ng bagay sa buhay mo. Maaring may mga pagkakataon, ikaw na inaabot ng tinig na ito, ganito yung iyong naranasan.
Dumating ka sa isang napakabigat na sitwasyon, gusto mong solusyonan yung bagay na pinagdadaanan mo, pero lahat na ng bagay talagang ginawa mo, pero dumating ka doon sa point na pinakadulo na sinabi mo na wala talaga akong magagawa. At ito na, naging desperado ka na to seek God. At yun yung iniintay ng Diyos. Kaya dito sa talata ng Luke chapter 15, makikita natin, God showed His love by His waiting. Inintay niya yung kanyang anak. Alam niya, isang araw babalik. Anong sabi doon sa verse 20? Tingnan nyo, basahin natin sa verse 20 ng Luke chapter 15. Maganda yung makikita natin dito. Sabi doon sa verse 20, ito po doon sa bunso, no, the youngest son. Sabi doon sa verse 20, and he arose and came to his father, but when he was yet a great way off, his father saw him. Nakita siya ng kanyang tatay, and had compassion, and ran, and fell on his neck, and kissed him. See? Nung makita siya ng kanyang tatay, ay grabe yung kasiyahan. Kasi yun ipinakita doon sa talata na ipinapakita ng pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang pag-iintay. Ako'y naniniwala na ang isang anak ng Diyos, ang isang tao kung may pagkapili ang Diyos sa kanya, iniintay siya ng Panginoon. Yun po yung isang katotohanan. Now, dumating doon sa punto, nakita ng panganay, dumating yung panganay, galing sa bukid, and then nagselos. Lumabas yung tatay, kinausap pa rin yung panganay. At doon naman doon sa tagpo na yun, makikita natin, in verse 22, at doon sa verse 31, he showed his love by giving. Pinakita niya yung kanyang pag-ibig sa pamamagitan ng pagbibigay. Alam natin kung anong ginawa ng tatay doon sa youngest. Pagdating sa verse 22, sinuotan, madali. Sinuotan ng panyapak. Maganda yung bagay na ginawa niya. Pagdating naman doon sa verse 31, nagreklamo yung panganay. Sabi niya, all these years, lahat ng panahon ng buhay ko, ginugol ko sa iyo sa paglilingkod sa iyo. Pero hindi mo ako binigyan. Pagdating sa verse 31, ang sabi ng tatay, all I have is yours. Lahat ng akin ay iyo. Anong gusto kong makita natin dito? Ang gusto kong makita natin dito, doon sa ating pagkakapunta doon sa Luke chapter 15, verse 11 up to 32. Dalawang anak, pero hindi parehong nag-enjoy. Hindi sila nag-enjoy, isa lang ang nag-enjoy. Ang sabi natin, not all believers, hindi lahat ng mananampalataya ay nag-enjoy sa pag-ibig ng Diyos. Sa tagpo ng Luke chapter 15, verse 11 up to 32, nakita natin kung sino lang yung nag-enjoy. At yun ay walang iba kundi yung bunso. Pero pareho silang anak. Paano ipinakita ng Diyos yung kanyang pag-ibig? Sa pamamagitan ng kanyang pag-iintay. And then, sa pagtanggap niya, tinanggap niya, kahit na ano pa yung kalagayan, kahit na ano pa yung mga kamaliang nagawa ng bunso. And then, ikatlo, sa pamamagitan ng kanyang pagbibigay. Wow! Tandaan po natin, ang pag-ibig ng Diyos, God's love is based on who He is. It's not based on what we do to Him. Hindi po ito nakabase sa kung ano yung bagay na ginagawa natin sa Kanya. Huwag po nating bulahin ng Diyos na mas mamahalin tayo ng Diyos kapag gumawa ka ng mga bagay patungkol sa Kanya. Bagamat hindi ko po sinasabi na ito'y baliwala, hindi ko po ito binabaliwala, tandaan po natin. Pero hindi po natin kayang suhulan ng Diyos na dahil lang sa ikaw ay mabait, dahil lang sa ikaw ay mga bagay na gumagawa ka ng mabuti para sa iba, pinapakita mo ito'y ginagawa mo para sa Diyos, para mas mamahalin ka niya. Hindi po itong sukatan ng Panginoon. Tandaan po natin. Ang pag-ibig ng Diyos, hindi po ito nakabase sa kung anumang bagay meron tayong ginagawa sa Kanya. It is based on who He is. Nakabase po ito kung sino siya. Ito ang Diyos. At iba po yung pamantayan ng Diyos sa pamantayan natin. Kasi tayo, ang pamantayan natin, kaya nating bigyan ng mataas na pagmamahal ng isang tao kapag mayroong mabuting bagay na ginagawa sa atin. But iba po ang Diyos. Iba po ang Diyos. Tandaan po natin. Gusto ko pong makita natin ngayong gabi, lahat ng bagay na gagawin natin, all of we did without Him is nothing.
Kahit gaano kaganda ng bagay na ginagawa mo, kahit anong dami ng mga bagay na ginawa mong mabuti, kung wala talaga ang pagkaunawa mo doon sa bagay na ginawa ng Diyos sa iyong buhay, lahat po ng yan ay baliwala. Yes, maaring sabihin ng mga taong nagawan mo ng mabuti, salamat, napakabuti mo, napakabait mo, pero deep inside at the back of your mind, tuwan-tuwa yung tenga mo kasi bakit sikat na sikat ka. Hindi ko po sinasabing masama yung ginagawa natin na yan. Ang sinasabi ko po'y una tigit sa lahat makita natin ang basihan ng pag-ibig ng Diyos ay walang iba kundi kung sino siya. Kasi minamahal niya ang sa kanya. Minamahal niya kung sino yung pinag-alayan ng buhay niya. At kung ikaw ay anak ng Diyos, all we need to do is to enjoy His love for us. Salamat po sa Panginoon ngayong gabi, and I hope na naging maliwanag at hanggang sa mga susunod na araw ay tatalakayin natin patungkol po sa revelation of His love. Napakaganda po nito. Magkaroon tayo ng malawak na pagkaunawa patungkol sa pag-ibig ng Diyos sa buhay natin bilang anak niya. Tandaan po natin, the love of God is exclusive only for His Son. Para lang po ito sa kanyang mga anak. Salamat po sa inyong lahat na nakasama ko ngayong gabi. At kagaya po ng ating nakagawian, pagkatapos po natin ang ating pag-aaral, tayo dumadako sa isang pagpapasalamat at pasasalamatan natin ang Diyos sa mga bagay na ginawa niya sa buhay natin. At merong humihingi ng panalangin sa atin, kagaya ng isa nating kapatid, si Lisa Batin, sabi niya, yung kanyang asawa ay nakakonfine ngayon doon sa hospital sa medical center, sa Perpetual. We declare, idedeklara natin na nawa, kung magkakaisa tayo ng kaisipan, pwedeng gamitin ng Panginoon na kung saan ay hindi niya pahintulutan na maoperahan ng iyong asawa. Mahalaga po na tayo nagkakaisa ng kaisipan. Tandaan po natin. Now, papasalamat tayo sa Panginoon sa pagkakataong pinagkaloob niya sa atin ngayong gabi, sa ating mga kapatid na nakasama natin, Luzon, Visayas, Mindanao at ibang dako ng daigdig, anuman ang inyong mga kalagayan, anuman ang inyong mga ginagawa. Doon sa mga nagtatanong sa atin, our FB Live broadcast ay every Friday, 8 o'clock in the evening. Tayo po'y magpasalamat sa Panginoon sa oras na ito. Panginoon, nagpapasalamat kami sa iyo sapagkat biniyayaan mo kami ng pagkakataon na magkasama-samang muli through social media, and we lift them up to you, yung aking mga kapatid na humihingi ng panalangin. Idinedeklara ng aming labi na yung asawa ni Lisa Batin, nagkakaisa kami, Panginoon, ng aming deklarasyon. Hawakan po ninyo yung kamay ng doktor na tumitingin sa kanya at maging yung kanyang pisikal na pangangatawan. Ikaw po ang patuloy na gumalaw at kumilos. Gamitin po ninyo ang tagpo na ito sa buhay ng aking kapatid na kung saan ay nakaratay ngayon sa banig ng karamdaman. Maunawa niya, makilala niya na kung wala talaga ang kilos at galaw mo sa buhay ng bawat isa sa amin, wala talaga kaming magagawa, Panginoon. Ama, maraming salamat. Naniniwala kami na ikaw ang Diyos na makagagawa ng higit kaysa lahat ng maaari naming hilingin at isipin. Dinudulog namin sa iyo maging yung pong kidney transplant na nalalapit sa buhay ni Brother June. We ask for your continuous guidance na yung matching ay maging maayos. At hayaan po ninyo na yung kanyang physical na pangangatawan, once na mailagay yung bagong kidney, ito'y aakma talaga sa kanya, maging sa buhay ni Brother Joel. Maraming salamat, Panginoon, sa patuloy na paglalagay mo ng uhaw at gutom sa aming puso, sa iyong katwiran, sapagkat naniniwala kami na ikaw lamang ang patuloy na naglalagay nito sa amin. Maliban na magkaroon kami nito'y doon lamang kami magkakaroon ng tinatawag na kapunuan o real satisfaction. Dinudulog ko din po sa iyo ang buhay ni Kumparin Dong, ang kalakasan na mula sa iyo patuloy niyang ma-enjoy, at maging yung lahat ng mga senior citizen na kung saan ay amin pong nakakasama.
Hindi lang sa mga sandaling ganito na kami po ay nagla-live broadcast to FB, bagkus maging doon sa aming personal na haga, Panginoon, personal meditation. Lord, naniniwala kami na ikaw ang may kakayanan na maglagay ng mataas na level ng uhaw at gutom sa puso ng isang anak mo. Hindi hadlang ang edad para patuloy niya ipong nasain na makilala ka ng lubos, magpahayag ka sa kanila. Maraming salamat po. Hayaan po ninyo na patuloy naming ma-enjoy ang lahat-lahat na mga pagpapala na kung saan ay nakapaloob sa mga bagay na ginawa mo sa buhay namin. Salamat sa aking mga kapatid na nakasama ko saan man dako sila lugar naroon sa mga sandaling ito. Ang kamay mo'y patuloy na naglalagay sa kanilang mga puso ng kauhawan at kagutuman patungkol sa iyong katuwiran. Naniniwala kami, Panginoon, na maliban na maranasan ito ng isang tao, doon lamang siya makakaranas ng real satisfaction. Ama, salamat po ng marami. Ang lahat ng papurit parangal ay tanging sa iyo lamang. Maingat po naming binabalik sa pangalan naming Kristo Jesus na aming Panginoon po ang aming samot panalangin. Amen and amen. Praise God. Salamat po sa inyong lahat na akin pong nakasama minsan pa sa ating pong live broadcast through FB sa Sariwang Pastulan. Sa pong mapagpalang gabi sa inyong lahat. Si Ate Emma Galicia, salamat sa inyong paglalaan ng oras. Maging aking mga kabatchmate, si Lynn de la Cruz, no? Nakita ko siya, isang mapagpalang gabi. Salamat po sa inyong lahat. Grace Jobia, salamat Pastor sa binahagi mong salita ng Diyos. Ganon din sa buhay ni Sister Josephine Ongkol. A blessed evening po sa inyong lahat dyan. Kay Sister Nimpa, ang ate ng aking kumparing Tirso. Maging si Pastor Alfred Carrion sa lugar po ng Mindoro, still watching. Yung pong aming batch nung kami po ay high school, si Omix Reyes, salamat po sa inyong paglalaan ng oras. CJ Abo, isang mapagpalang gabi. Good evening po Pastor sa lahat ng mga nakikinig, sabi ni Mr. Eva Abelio. Binabati ko po kayong lahat na akin pong nakasama mula pa kanina hanggang sa mga oras na ito na kung saan ay patuloy na nagkaroon ng paglalagay ng kaunawaan ng Diyos sa buhay natin, sa isip natin, patungkol sa pag-ibig niya. Sister Maria Fatima Escalera Reyes, sa pong mapagpalang gabi sa inyong lahat. Brother Panting, at binabati ko rin po ang aming pastor na si Ezekiel Gabriel, still watching, sa pong mapagpalang gabi, Pastor. Salamat po sa inyong lahat. At Lian Sabatin, yun ating dinulog kanina sa Panginoon, ano? Ang aking may bahay na Sir Jo, binabati ko na isang mapagpalang gabi. Salamat po sa inyong lahat na akin pong nakasama, ang aking kumparing Randy. Salamat po sa bawat isa sa atin. Isa pong mapagpalang gabi sa lahat, Luzon, Visayas, Mindanao. Minsan pa ito po ang inyong nakasama sa larangan ng social media, Pastor Manuel Herrera. Binabati ko rin po Mary Ann Caballero, Brother Arthur, yung pong ating mga kapatid sa Winnipeg, si Brother June, si Brother Oka, Sister Lay, and then yung aking inaanak na si Grebel, maging si Sister Marian, si Brother Anton sa Reston, Canada, ang aking batchmate na si Narciso, nasa Winnipeg din siya, isang mapagpalang gabi, maging si Paring Johnny sa lugar ng New Zealand, sa pong mapagpalang umaga sa inyong lahat. Ganon din po ang aking mother-in-law, si Nanay Penny, si Nanay Vicky, at si Ate Emily Quinto, maging si Nanay Glo sa Malagasang. Mga aking ate, salamat po sa inyong lahat. Yung ating mga kababayan dyan sa Malagasang, si Nanay Loming, lahat-lahat ng ating mga kapatid na nakasama natin ngayong gabi. Hanggang sa susunod po, tayo magkasama-sama, araw po ng Biyernes, alas 8 po ng gabi, dito sa atin sa Pilipinas. Salamat po sa pagkain spiritual na ibinahagi nyo sa amin, Pastor. Naway patuloy po kayong pagpalain ng Diyos. Sabi ni Sister Maria Dalisay Panaligan.
Sister Angie. Okay. So, salamat po sa inyong lahat. Minsan pa, taglay natin ang mahimbing na pamamahinga dito sa atin sa Pilipinas sapagkat tayo po ay mamamahinga at doon naman sa ating mga kapatid na nasa iba't ibang dako ng lugar ng bansa, taglay nila ang lakas na mula sa Panginoon. Si Pastora Flora, nakikinig kanina, so still watching. Salamat po sa inyong lahat. Enjoy ang bawat mga biyaya at pagpapala na nila ng Diyos. Sir Axel, salamat po sa inyong lahat. Agyasmos to everyone.